Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Javier. Taong 1975. Probinsya ng Leyte. Javier po, gising na't maaga pa tayo sa bayan. May mga kailangan akong bilhin para dito sa kariton ng mga paninda nating buko. Akala ko ba sasama ka sa akin? Wika ni Lolo Arturo. Tindero ng buko at katuwang na matanda si Javier sa paglalako ng paninda. Opo Lolo, babangon na po. Tugon ni Javier. Habang nag-aalmusal ang dalawa. Ayos ka lang ba po? Nitong mga nakaraang araw napapansin ko na parang palagi ka nang tinatanghali ng gising. May problema ba? Tanong ng lolo. Nababahala ang matanda sa biglang pagbabago ng kilos ng apo. Ayos lang naman po ko, Lo. Pasensya na po kung palagi ako nahuhuling gumising ha. Hindi ko po kasi maintindihan Parang palaging pagod yung katawan ko. Yung para bang magdamag akong nagtrabaho kahit maaga naman ako nakakatulog. Ewan ko ba, Lo? Tugon ni Javier. Nangyari ang lahat ng kakaiba sa sarili nang sumapit ang buwan ng kaarawan. Hindi na niya kayang ihiwalay ang totoo sa panaginip. Sa tuwing natutulog, nananaginip ito na nasa labas siya at mabilis na tumatakbo. Hindi niya alam kung bakit pero tila palagi siyang tumatakbo at may hinahabol. Kaya naman sa tuwing magigising sa umaga, sobrang pagod ang katawan. Ang mabuti pa siguro apo magpatingin muna tayo sa manggagamot. Baka mamaya napaglalaruan ka na ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Ayoko namang mahuli ang lahat. Iba ang kutob ko sa mga nangyayari sa'yo. Bilisan mo na ang pag-aalmusal. Dadaan muna tayo kila Agoncillo. Wika ni Lolo Arturo. Si Tata Agoncillo, kilalang manggagamot sa lugar. Simula pagkabata ni Javier, dito na ito dinadala ng lolo kapag may sakit o kaya naman masama ang pakiramdam. Bata pa lamang si Javier, madalas na itong makakita ng mga kakaibang nilalang, maging aswang. Nakaengkwentro na ng binata habang nasa banyo. Nakadungaw sa palikuran at makikita ang bilog at namumulang mata ng nilalang. Inaaswang na pala si Javier, sanhi ng ilang buwang pagkakasakit. Kailangan pa po ba yan, Lo? Mawawala din naman to Huwag na nating abalahin pa si Tata Agoncillo. Siguradong marami na naman yung pasyente. Huwebes po ngayon. Alam niyo namang 2 beses sa isang linggo lang kumanggamot yung matanda Sigurado po ako na kung dadaan pa tayo doon, baka gabihin naman tayo nung uwi mula sa bayan. Pagdadahila ni Javier. Ngunit ang totoo, ayaw lamang niya na maghintay sa pila. Madali itong mabagot at nais kagad makuwi. Siya sige. Sa bayan na muna tayo pumunta. Pero ipangako mo sa akin, sa oras na lumalayang nararamdaman mo, huwag kang maglilihim ha. Magsabi ka kagad para naman maagapan natin. Naiintindihan mo ba ako, apo? Bili ni Lolo Arturo. Tumango lamang si Javier bilang pagsang-ayon.
nang naroon na sa bayan. Habang nasa pamilihan, naiwan si Javier sa isang banda para bantayan ang tinda nilang buko. Bagamat nais lamang ng lolo na bumili ng pyesa ng kariton, naisipan ni Javier na magbitbit na din ng paninda. Nakalagay ito sa magkabilaang dulo ng kawayan na pinapasan. Mukhang matatagalan pa yata si lolo sa loob. Mabuti na lang naisipan kong magdala ng paninda. Kung hindi, sigurado ako mababagot na naman ako dito. Teka nga, parang mas magandang pumesto dun malapit sa simbahan eh. Kahit 4 na buko lang ang mabili. Para naman sulit yung paglalakad ko. Wika ni Javier sa sarili. Masinop sa pera ang binata. Natutuhan niya ito kay Lolo Arturo. Kung paano magtipid at makapag-ipon ng sa gayon. May madudukot siya sa oras ng pangangailangan. Ika nga ng iba. Tila langgam ito na naghahanda sa tag-ulan. O Javier, ba't nandito ka? Hindi ba kayo maglalako ng lolo mo? Napagod na ba yung matanda sa pag-ikot? Tanong ni Mang Waldo. Kabarangay nila Javier na naging malaking tulong sa kanila. Lalo na kapag nagkakasakit si Lolo Arturo at walang matakbuhan si Javier para mautangan. Isa si Mang Waldo sa taong mapagkakatiwalaan ng binata. Kayo po pala, Mang Waldo. Magandang araw po. Nasa loob pa ng pamilihan si Lolo eh. Naghahanap po ng pyesa para sa karito namin. Nasira po yung isang gulong eh. Kaya gusto ni Lolong palitan ng mas matibay na pyesa. Tugon ni Javier. Ganun ba? Sana naman maayos na kagad. Alam mo naman yan lang ang libangan ng lolo mo. Ang maglako ng buko. O sige na't mauna na ako ha. Dumaan ka nga pala sa bahay mamaya pag uwi nyo. Nagpakatay ako ng pato. Pinagataan ko. Medyo marami yung para sa amin eh. Kaya wag mong kalimutang dumaan para naman mabigyan kita ha. Bili ni Mang Waldo. Ipinagpapasalamat ng binata sa ama. Dahil salat man sa buhay, marami namang kapitbahay na tumutulong sa kanya. Gustuhin mang magtrabaho ni Javier. Mariing tumututol si Lolo Arturo. Simula pagkabata, meron na itong hika na bigla na lamang sumusumpong. May isang pagkakataon pa na buong akala ni Lolo Arturo at mga kapitbahay. Babawian na ng buhay si Javier. Mabuti na lamang ay naagapan pa ito ni Tata Agoncillo. Nakakagutom naman po yung sinabi niyo. Huwag po kayong mag-alala, Mang Waldo. Pupunta po talaga ako kagad pag gawin namin ni Lolo. Wika ni Javier. Hindi nagtagal umalis na din si Mang Waldo sa lugar. Sa kabilang banda naman, tila sobrang tagal na ni Lolo Arturo sa pamilihan. 3 oras nang naghihintay sa simbahan si Javier. Bakit kaya natagalan si Lolo? Ang sabi niya bibili lang siya ng pyesa ng kariton. Anong klaseng pyesa ba yung kailangan niya? Kanina pa ako nagugutom dito. Nauubos na lahat ng kinain ko nung almusal sa pagbubuhat ng buko. Wika ni Javier sa sarili. Hanggang sa may napadaan na babae sa pwesto niya. Pasensya ka na ha. Hindi ko maiwasang marinig ang mga sinabi mo. Meron pa akong kakanin dito. Sobra sa mga paninda ko. Sayang naman kung mapapanis lang. Kung gusto mo, sa'yo na lang to. Mukhang kanina ka pa dyan nagbebenta eh. Wika ng babae.
Nakangiti pang inaabot sa kanya. Nako, maraming salamat po, Ali. Pero nakakaya namang tanggapin yan eh. Pinaghirapan niyo po yan. Tsaka sayang naman po yung puhunan niyo dyan. Hindi ko po matatanggap yan, Ali. Pero maraming salamat po sa alok niyo, ha. Tugon ni Javier. Tawagin mo na lang akong Criselda. Tsaka huwag kang mag-alala. Nabawi ko na yung puhunan ko at may konting kita naman. Wala nang kakain ito sa bahay eh. Sawa na kami sa mga kakanin. Masasayang lang to. Sige na, tanggapin mo na. Bumawi ka na lang sa susunod kapag nagkita tayo ulit. Pagpupumilit ni Criselda. Hindi na nakatanggi pa si Javier. Kinuha na lamang ito. At isa pa, talagang nagugutom na siya sa tagal ng paghihintay. Ako naman po si Javier. Kung gayon po, sayang naman kung itatapon niyo lang yan. Tatanggapin ko na po, ha. Pangako, kung sakaling may maitutulong po ako sa inyo, susubukan ko pong tumulong. Wika ni Javier habang binubuksan ng kakanin. Natutuwa naman ako at tinanggap mo. O paano? Mauuna na ako at malayo pa ang uuwian ko, ha? Mag-iingat ka, Javier. Tugon ni Criselda. Nagpatuloy na sa paglalakad ang babae. Bigla na lamang itong nawala sa dagsa ng mga taong pumupunta sa simbahan. Ay, kapag siniswerte ka nga naman, no? Nakakuha pa ako ng libreng pagkain. Sa tingin pa lang masasabi kong masarap to. At isa pa, kakaiba yung bango ni Ate Criselda. Napakalinis ng amoy niya. Wika ni Javier sa sarili. Nang maubos ang 2 balot ng kakanin, saka pa lamang niya namalaya na 2 oras na pala ang lumipas. Ngunit wala pa din ang lolo. Nag-uumpisa ng mabahala si Javier. Ito ang unang beses na ganung katagal ang lolo sa pamilihan. Mag-aalas 3 na ng hapon. Halos mapaubos na din ang mga panindang buko. 2 piraso na lamang ang naroon. Ano na kayang nangyari kay lolo? Ayos lang kaya siya? Hindi naman ako pwedeng basta umalis dito sa pwesto. Baka magkasalisi kami ni lolo at hanapin pa niya ako . Pero bakit ang tagal niya kaya? Wika ni Javier sa sarili. Mag-aalas 4 nang makita niya si Lolo Arturo. Inaalalayan ito ng 2 binata papalapit sa kanya. Lolo, ano pong nangyari sa inyo? Ayos lang pa kayo? Paano po kayo? Tanong ni Javier. Makikita sa itsura ng matanda ang labis na panghihina. Meron din itong pasa sa mukha at iika-ika pang maglakad. Ito ba po? Wala ito. Nagkaroon lamang ng kaunting aksidente sa loob ng palengke. Pasensya ka na po ha. Wala akong nabiling pyesa sa karito natin. Nawala ko yung pera . Pero hayaan mo, mag-iisip na lang ako ng paraan para makadilihensya nang makabili tayo ng para sa gulong ng karito natin. Wika ni Lolo Arturo. Napag-inita ng grupo nila Giovanni at Abner itong lolo mo. Binugbog at kinuha yung pera. Wala naman kaming nagawa. May patalim si Giovanni. Wika ng isa sa kalalakihan na nagpakilalang Gen. Nawala ng malay ang lolo mo. Matagal din bago nagkamalay. Hindi naman namin alam kung saan ihahatid o kung may kasama. Kaya inantay na lang naming magising doon sa klinika. Dagdag ng isa pang si Kenneth.
O paano? Mauna na kami ha. Walang bantay sa tindahan namin. Sinamahan lang talaga namin ng lolo mo para maihatid. Muling wika ni Gen. Kagad namang dumiretso ang dalawa sa palengke. Pasensya ka na talaga po ha. Nawala pa tuloy yung natitira natin na ipong pera. Medyo minamalas yata tayo ngayon ha. Wika ni Lolo Arturo. Nakita ni Javier ang lungkot sa mukha ng matanda. Matagal nilang pinag-ipunan ang pambili ng pyesa ng lumang kariton. Ngunit sa isang iglap, nawala na lamang ang lahat ng ito dahil sa mga mapagsamantala. Huwag na ho kayo malungkot, Lo. Pera lang po yun eh. Kikitain pa din naman natin yun. Ang mahalaga po, maayos na po kayo. May sugat po ba kayo, Lo? Ang mabuti pa siguro, sumakay na tayo pa uwi. Naibenta ko naman po lahat ng mga tinda kong buko ngayon eh. Mamaya po, mangunguha ulit ako ng mga ititinda natin bukas. Saglit lang naman po yun eh. May ipon ko na ulit yung pambili natin. Wika ni Javier. Nakangiti ang binata sa matanda. Gusto nitong pagaani ng pakiramdam ng lolo. Subalit labis ang galit nito sa kalooban. Ng mga oras na yon, gusto niyang sumugod sa palengke para hanapin ang mga nangikilos sa matanda. Ngunit alam ni Javier na kailangan niyang unahing maiuwi ang lolo para makapagpahinga. Nang makauwi naman sa tahanan, kaagad naman niyang pinahiga ang lolo at pumunta kila Mang Waldo. "O Javier, bakit parang Biyernes Santo naman yung mukha mo? Ano bang nangyari? Kakarating niyo lang ba ng lolo mo?" Tanong ni Mang Waldo. "Oo, Mang Waldo. Nagkaroon nga po ng problema sa palengke. Napag-initan si lolo ng grupo ni Giovanni. Ang masama pa kinuha nila yung pera ni lolo, tapos binugbog pa nila. Mang Waldo, dumaan lang po ako para dun sa ginataang pato, para may makain si lolo. Pasensya na po kayo ha." Tugon ni Javier. Natatandaan niya ba yung muka? Ang mabuti siguro, magpasa kayo ng reklamo sa tanggapan ng kapitan nang mapuntahan ka agad ng barangay. Hindi dapat palampasin ang ginawa nila kay Mang Arturo. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na po siguro, Mang Waldo. Isa pa hindi naman natin kilala yung mga yun Baka pag initan pa kami lalo ni lolo. Tsaka naglalako po kami ng paninda naming buko. Ayoko na pong mapahamak pa si lolo. Maraming salamat po dito sa ulam ha. Babawi na lang po ako sa susunod. Wika ng binata. Kagad na itong nagpaalam kay Mang Waldo. Habang naglalakad papalayo, naawa naman si Mang Waldo sa maglolo. Wala silang kakayahan na ipagtanggol ang mga sarili. Walang ibang kamag-anak na malalapitan sa lugar. Sa tagal ng residente ni Lolo Arturo sa barangay na yun, ni minsan wala pang nakita si Mang Waldo na kamag-anak na bumisita sa kanila. Bata pa lamang si Javier. 5 taon pa lamang ito. Siya na lamang ang kasama ng matanda. Kaya sa kahit anumang paraan na pwedeng makatulong, sinusubukan ni Mang Waldo na tulungan ang maglolo. "Lo, kain na po muna kayo. May binigay sa aking ulam si Mang Waldo Mainam po ito para bumuti yung pakiramdam mo." Wika ni Javier. Ipinaghanda ng binata ang matanda ng makakain. Ngunit nag-aalala si Javier nang makitang nanginginig ang katawan ni Lolo Arturo. Nang tignan niya ito,
Sobrang taas ng lagnat na matanda. Dala siguro ng pambubugbog sa kanya. Kagad namang lumabas ang binata. Pumunta sa tahanan ni Tata Agoncillo para humingi ng tulong. Subalit nang makarating doon si Javier, wala ito sa tahanan at tila may pinuntahan na ibang pasyente sa lugar. Tuliro na ang itsura ng binata ng mga sandaling yun. Javier, anong nangyayari sa iyo? At hingal na hingal ka. Kung si Tata Agoncillo ang sadya mo umalis, may sumundo sa kanya. Manggagamot yata sa kabilang barangay. Wika ni Aling Celia, isa sa mga kapitbahay nila Javier. Si Lolo po kasi, napakataas po ng lagnat at nanginginig. Hindi ko po alam yung gagawin ko. Ano po bang dapat kong ipainom sa kanya? Tanong ni Javier. Nanginginig na din ang binata sa labis na tensyong nararamdaman. Tila aatakihin na ito ng hika. Halika iho. Sumama ka sa akin at may gamot pa yata ako sa bahay. Pakalmahin mo ang sarili mo. Napakaputla mo na Mamaya atakihin ka na naman ang hika mo. Dalawa pa kayong maging alagain ko. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lolo mo. Wika ni Aling Celia. Nang makuha ng Ale ang kailangang gamot, kaagad na silang pumunta sa tahanan nila Javier. Nadatna ni Aling Celia ang nakakaawang sitwasyon ng matanda. Nang tanggalin ng Ale ang damit ng lolo, tsaka lamang nila nakita na tadtad ng pasa si Lolo Arturo. Sa muka, braso, pati na din sa binte. Meron din itong malaking pasa sa likod. Tila hinampas ng kung anong matigas na bagay. Halos magwala si Javier sa mga nakita. Naroon na din ang ibang kapitbahay para tumulong. Natagalan pa bago humupa ang lagnat ni Lolo Arturo. Saka pa lamang din kumalma si Javier. Ano bang nangyari sa iyo, Arturo? Mga walang puso ang gumawa nito sa iyo, ha? Halos patayin ka nila sa bugbog na natamo ng katawan mo. Wika ni Aling Celia. Bandang 11:00 ng gabi, nang bumuti ang kalagayan ni Lolo Arturo. Nakatulog na ito at nawala na ang panginig. Nagpaalam na din ang mga kapitbahay na tumulong sa kanila. Nang maglaon, sa pagod ng utak at katawan ni Javier, nakatulog na ito nang masiguradong maayos na ang lolo. Hanggang sa muling na naginip ang binata. Patuloy lang siya sa pagtakbo. Subalit sa pagkakataong yun, tila napunta siya sa palengke. Sa paglilibot sa lugar, nakita niya ang pangkat ng kalalakihang nag-uusap. Nagtatawanan pa habang nag-iinuman. Iba ka talaga, paring Giovanni. Pati yung matanda kanina, hindi mo na pinatawad sa kalupitan mo. Paano ka tuloy artista sa palengke? Pinag-uusapan ka ng mga tao. Wika ng isang lalaki. Isa lang siya sa maraming matatandang nakatikim ng bagsik ko, paring Abner. Kita mo naman, nanlaban pa para sa pera niya. Mabuti nga at nakapagpigil pa ako Kung hindi, baka kung ano nang nagawa ko dun sa matanda. Tugon ni Giovanni. Masyadong malinaw ang detalye. Kaya sa isip ni Javier, hindi lamang ito basta panaginip. Nakatago lang si Javier sa likod ng mga kahon na nasa tambakan. Habang pinapakinggan niya ang tawanan ng 4 na lalaki.
hanggang sa nandilim ang paningin ni Javier. Nang magkamalay, naroon na siya sa kusina ng tahanan. Sa isip niya doon na siya nakatulog. Ay nako, panaginip na naman. Pero sila ba talaga yung mga taong nambugbog kay Lolo? Bakit ko sila nakita? Tanong ni Javier sa sarili. Sobrang nagtataka ang binata. Ngunit bigla naman itong tinawag ng lolo. Mukhang nagising na ito at bumuti na ang kalagayan. O lolo, kumusta po ang pakiramdam mo? Sobra kami nag-aalala sa iyo ni Aling Celia. Nandito nga po siya kagabi. Pati na din po yung iba nating kapitbahay. Hindi ko nga po alam ang gagawin ko kagabi kung wala sila eh. Tanong ni Javier. Oo apo, maayos na ang pakiramdam ko. Huwag mo na ako masyadong alalahanin. Ipangako mo sa akin na wala kang gagawing bagay na ikakapahamak mo. Huwag kang magpadalos-dalos, malinaw ba? Ikaw na lamang ang meron ako. Kaya palagi mong ingatan ang sarili mo. Natatandaan mo naman siguro yung pinag-usapan natin ano? Tugon ni Lolo Arturo. May kutob ang matanda na may masamang mangyayari sa apo. Opo lolo, kapag mas lumala po yung mga nangyayari sa akin, ako na po mismo yung magyayaya sa'yo pumunta kay Mang Agoncillo. Huwag po kayong mag-alala. Maayos po ko. Parang ang gaan nga po ng pakiramdam ko ngayon eh. Nawala na yung galit na naharamdaman ko sa mga nangyari kahapon. Basta lo, parang ang gaan talaga ng pakiramdam ko ngayon. Lalabas lang muna ako para maghanap ng sambong. Yun yung bili ni Aling Celia na ipainom sa'yo kapag nagising ka eh. Wika ni Javier. Habang nasa kapitbahay ito at nangihingi ng sambong, napadaan si Mang Waldo na kakagaling lamang sa palengke. Magandang umaga po Mang Waldo. Kamusta po kayo? Maayos na po si Lolo. Salamat po pala tinulungan ako ni Aling Celia. Ang aga niyo po yatang nagpunta sa palengke. Bungad ni Javier. Magandang umaga Javier. Mabuti naman pala at maayos na si Mang Arturo. Oo. Naisipan kong maglakad-lakad papuntang palengke kanina eh. Tsaka bumili din ako nitong paborito kong goto. O eto, isinabay ko na kayo ng lolo mo. Ipakain mo sa kanya na makabawi ng lakas. Sige na't mag-aalmusal muna ako. Tugon ni Mang Waldo. Grabe, ang agang maglakad ni Mang Waldo ah. Madaling araw pa lang nasa palengke na siya. Tapos dinalan pa niya kami ni Lolo ng goto. Ay, napakabait talaga ni Mang Waldo. Wika ni Javier sa sarili habang naglalakad pa uwi. Masaya ito na masarap ang almusal nila ni Lolo Arturo. Pagdating sa tahanan, naabutan niya ang lolo na nagbabalat ng saging na saba. O lolo, bakit bumangon na po kagad kayo? Dapat nagpapahinga ka pa eh. Ako na po dyan. Ang mabuti pa mag-almusal po muna tayo. Wika ni Javier. Ngunit biglang nakaramdam si Javier ng pagkahilo. Napaupo ito at saglit na natahimik. Apo, ayos ka lang ba? Mukhang mas kailangan mo ng pahinga kaysa sa akin eh. Ang mabuti pa siguro pumunta na tayo kay Tata Agoncillo. Iba na ang kutob ko sa mga nangyayari sa'yo. Hala sige, kumain na muna tayo. Wika ni Lolo Arturo. Wala nang nagawa si Javier kundi sumunod sa matanda. Kahit siya hindi na maipaliwanag ang mga biglaang panlalambot.
kahit kumakain naman ng maayos, ang mga panaginip na tila totoo, mga hindi maipaliwanag na pagod na nararamdaman tuwing nagigising. Magandang umaga sa'yo, Arturo. Kumusta na ang pakiramdam mo? Bakit naman lumabas ka na kagad? Nagbili naman ako dito kay Javier na wag ka munang hahayaang magpagod. Pagbati ni Aling Celia nang makita ang maglolo. Etong apo ko, ilang araw nang palaging nahihilo at nanlalambot. Nababahala na ako Baka kung ano ng sakit ang meron siya. O mas malala, baka napaglalaruan na ng mga kakaibang nilalang. Pero parang wala si Agoncillo sa bahay nila. Ay naku apo, tara na nga at bumalik na muna tayo sa bahay. Magpahinga ka. Hindi ka muna pwedeng magtinda. Tugon ni Lolo Arturo. Mag-alas 6 ng gabi. Muling nakita ni Javier si Criselda. Naroon sa lugar at muling may dalang paninda. Nakatingin sa kanya ang babae habang nag-aabang sa labas ng bakuran. O Ate Criselda, paano ka napunta dito? Tsaka, mukhang ginabi ka na yata sa pagtitinda mo. Wika ni Javier. Oh, dito ka pala nakatira, Javier. Hindi naman kakaninang tinda ko ngayon. Mga ulam, ginataang gabi, tsaka meron din ako ditong kinilaw na karne at dinuguan. Malapit lang dito yung bahay namin kaya nagbabaka sakali ako maglako. Ano, bili ka na? Tugon ni Criselda. Nang mga oras na yun, bigla namang lumabas si Lolo Arturo. Magandang hapon sa'yo, Iha. Pasensya na't wala kaming pambili sa ngayon. Nagkaberya ako kahapon Gustuhin man naming bumili. Wala naman kaming ipang babayad sa'yo. Pagtanggi ni Lolo Arturo. Nagtataka ang matanda kung bakit bigla na lamang may nagtitinda ng ulam sa lugar. Dahil papasok na ito sa dulong barangay at wala nang masyadong tao sa lugar. Magandang gabi, Lolo. Huwag po kayo mag-alala. Pwede nyo naman pong utangin muna. Total, alam ko naman po ang bahay nyo. Babalikan ko na lang kayo dito. O eto Javier ha, isang dinuguan. Saka tikman mo itong kinilaw ko. Siguradong masasarapan ka dyan. Pagpupumilit ni Criselda. Bago pa man muling makapagsalita si Lolo Arturo, kagad nang umalis ang dalaga. Apo, mukhang kilalang kilala ka nung babae Saan mo ba nakilala yon? Tsaka bakit parang napakabait niya sa'yo? Tanong ni Lolo Arturo. Yun nga din po yung pinagtataka ko, Lolo noong isang araw ko lang siya nakilala sa palengke. Binigyan pa nga ako ng libreng kakanin nung inaantay ko kayo. Baka nagkataon lang. Pero hanga ako sa kanya, Lo. Kahit babae siya, masipag siyang naglalako. Pero nag-aalala nga ako sa kanya Inaabot na siya ng gabi sa daan. Hala sige. Ang mabuti pa pumasok na tayo at mahamog na. Pagkatapos mong kumain, ikaw na lamang magligpit sa kusina. Inaantok na ako Tugon ni Lolo Arturo. Hindi na po ba kayo kakain, Lolo? Tanong ni Javier. Dahil matanda na si Lolo Arturo, iniiwasan na nitong kumain sa gabi. Dahil hirap itong makatulog kapag hindi kagad natutunawan. Napasarap naman ang kain ni Javier. Natuwa ito at tama si Criselda.
Sobrang sarap ng dinuguan at kinilaw na tinda nito. Ay, naparami yata ako ng kain. Paano na ako matutulog kagad nito? Ang mabuti pa siguro magpahangin muna ako sa labas ng pinto hanggang bumaba lang yung kinain ko. Wika ni Javier sa sarili. Tahimik lamang na nakaupo ang binata sa bakuran. Naisipan nitong magsunog ng mga tuyong dahon at sanga na naipon ng lolo. Bandang 9:00, mas lumalamig na ang hangin nang mapadaan sa kanila si Aling Celia. Aba Javier, bakit nasa labas ka pa? Hindi mo pa ba nabalitaan yung sinabi ng barangay? Pumasok ka na sa loob ng bahay nyo at baka mahuli ka pa ng mga tanod. Balita sa bayan yung pinatay na grupo ng mga sanggano sa palengke. Gutay-gutay daw at wala ng mga lamang loob. Ayon sa mga sabi-sabi, aswang ang pumatay sa mga siga. Pero maganda namang nawala na ang mga sangganong yon. Pero walang makakapagsabi. Baka mamaya makarating dito sa lugar natin yung aswang. Mahirap na. Sige na iho, pumasok ka na sa inyo. Wika ni Aling Celia. Naintriga si Javier. Sino kaya ang sinasabi ng ale ng mga sanggano sa palengke na napatay? Nakaramdam din ng takot si Javier. Kaya minabuti na din niyang pumasok. Sana naman, lahat ng mga masasamang loob lang at mga mapagsamantala ang kinakatay ng aswang na yon. Mas mabuti para maging tahimik yung lugar namin. Pero ang aswang ay aswang pa rin. Wala naman siyang pinipili. Pagmumuni-muni ni Javier. Habang nag-iisip ng mga pagkakakitaan bukas, hindi na malaya ng binatang nakatulog pala siya. Ano? Nasa labas ako ng bahay? Panaginip na naman siguro to, no? Tanong ni Javier sa sarili. Hanggang sa nakita niya ang lalaking nakatayo sa may tarangkahan ng tahanan. Panahon na para bumalik ka kung saan ka nababagay, Javier. Wika ng lalaking nagpakilalang Victor. Dahil sa narinig, nagulat ang binata. Hindi niya kilala ang lalaki pero tila alam nito kung sino siya. Ngunit bigla din namang nawala si Victor. Dito na muling tila gumala si Javier at mabilis na nagpunta sa kabayanan. Sobrang bilis ng binata na tila lumilipad. Teka, kaninong lamay ito? Tanong ni Javier. Marahang lumapit ang binata at nakita ang nasa loob ng ataol. Ito ang nakita niyang tao sa panaginip noong nakaraang gabi. Walang iba, kundi ang bumugbog sa lolo na si Giovanni. Pagkatapos, biglang nagkagulo ang mga naroon. Nakitakbo na din si Javier at sa isang iglap lang, tila lumilipad na naman siya. Hanggang sa may nakita itong aswang. Tila tinambangan ang mag-asawang nasa tricycle. Sumisigaw ang buntis na tila manganganak na. Naroon naman ang asawa ng babae. Hinaharap ang aswang. Hindi ko maintindihan pero bakit ganito yung mga panaginip ko? Tanong ni Javier sa sarili. Ngunit nakita niyang papalapit na ang aswang sa buntis habang nakahandusay na yung lalaki at sugatan. Hindi man intensyon. Sinugod niya yung aswang at walang humpay na pinagsusuntok. Ngunit hindi pa nasayahan si Javier. Dinukot nito ang puso ng aswang.
Matapos yon, sa panaginip niya muli siyang umuwi ng tahanan at nandilim ang paningin. Nagulat si Javier pagkagising niya. Naroon na si Tatang Agoncillo. Katuwang ang lolo at may ginagawa sa kanya. Lo? Ano pong nangyayari? Bakit po nandito si Tata Agoncillo? Tsaka ano po yung nakapalibot na usok? Tanong ni Javier. Nag-umpisa itong mataranta at matakot. Kaya naman bigla siyang sinumpong ng hika. Huwag kang mag-alala po. Para sa ikabubuti mo ito. Tiisin mo lang muna at matatapos din ang lahat. Magtiwala ka lang sa akin. Wika ni Lolo Arturo. Ngunit hindi naman magawang kumalma ni Javier. Mas lumalala ang hika at kahit subukang pakalmahin ang sarili. Dahil sa usok na nakapalibot sa kanya, nahirapan itong gawin yon. Lolo, hindi ko humahigalaw yung katawan ko. Nahihirapan po akong huminga. Ano po bang nangyayari? Tulungan niyo po ako. Pagmamakaawa ni Javier. Ngunit patuloy lamang sa ginagawa si Tata Agoncillo. Nasa panaginip pa din ba ako? Anong nangyayari sa akin? Sino si Victor? Bakit ganito yung mga panaginip ko? Saklolo, gisingin niyo ako, parang awa niyo na. Wika ni Javier. Labis ang paghihirap na nararamdaman ng binata. Samot-sari na ang mga katanungan sa isipan. Maya-maya pa, muli itong nakarinig ng pamilyar na boses. Alam niyang si Victor ito at tinatawag ang pangalan niya. Ilabas niyo si Javier. Hindi niyo siya maitatago sa akin. Lalo ngayong nagising na siya. Wika ni Victor. Nakakatakot ang boses nito at galit na galit. Ngunit sa isip niya, wala naman itong kasalanan sa tao para magalit ito sa kanya. Nang magbigkas ng orasyon si Tata Agoncillo, nakaramdam ng paghigpit sa leeg si Javier. Tila lalong pinipiga ang baga at sikmura. Umiiyak habang nagmamakaawa ang binata. Sinasabi sa lolo na gisingin na siya mula sa bangungot. Nang makarinig siya ng isa pang boses. Javier, tibayan mo ang loob mo. Kailangan mong malampasan ito para sa kaligtasan mo. Lakasan mo ang determinasyon mong mabuhay kung gusto mo pang makita ang lolo mo. Wika ni Criselda. Ate Criselda, paanong nandito ka? Ano ba nangyayari? Tanong ng binata. Unti-unti nang nangihina si Javier. Papikit na ang mga mata at tila babawian na ng buhay. Hanggang sa nahawakan niya ang mga mainit na kamay ni Criselda. Tumingin ka lang sa akin. Ikalma mo ang sarili mo, Javier. Kaya mo yan. Paulit-ulit na wika ni Criselda. Iniisip ni Javier. Ito ang magsasalba sa kanya sa masamang bangungot. Halos masilaw siya sa liwanag ng paligid. Maghanda ka na, Arturo. Papalabas na. Ihanda mo ang garapon. Sigaw ni Tata Agoncillo. Maya-maya pa, biglang tila may bumaras sa lalamunan ni Javier. Naramdaman ng binata na tila sasabog na siya sa sakit. Marahan itong umaangat at tila gumagalaw sa lalamunan.
Nang walang ano-ano'y, nailuwa ni Javier ang itim na sisiw. Kagad naman itong kinulong ni Lolo Arturo sa garapon. Pagkatapos pinainom ng maligamgam na tubig na may asin si Javier. Kasabay nito ang pagsigaw ni Victor na marahang humihina at tuluyang naglaho. Dito na nawala ng malay si Javier. Ilang oras pa ang lumipas. Bandang 2:00 ng hapon nang magising ang binata. Buhay ako. Ay, grabeng panaginip naman yun. Wika ni Javier. Mabuti naman at gising ka na, Javier. Heto, uminom ka ng sabaw ng tinola nang lumakas ka. Wika ni Griselda na nagbabantay sa kanya. Malakas ang katawan mo, iho, sa kabila ng mga naganap. Maligayang pagbabalik sa mundo ng mga tao. Pagbati ni Tata Agoncillo. Iginararangal at tinatanggap kita bilang totoong apo. Hindi mo pinigo ang nanay mo. Tama siya sa sinabi niya sa akin. Wika ni Lolo Arturo. Naguguluhan ang binata ng mga oras na yun. Sa isip niya, tila hindi pa siya tuluyang nagigising sa panaginip. Javier, hindi ka binabangungot. Lalong hindi ito panaginip. Totoo ang lahat ng naganap sa'yo. Lahat ng naaalala mo sa paglalakbay mo sa labas. Wika ni Griselda. Ate Griselda, Anong ibig niyong sabihin na totoo ang lahat? Hindi po ito magandang oras para magbiro, ah. tugon ni Javier. Hanggang sa lumapit sa kanya si Lolo Arturo. Javier po, oras na siguro para malaman mo ang lahat. Unang-una, humihingi ako sa iyo ng paumanhin sa mga malalaman mo. Sabat ni Lolo Arturo. Saglit na natahimik ang paligid. Huminga muna si Lolo Arturo at sinimula ng pagsasalaysay. Apo, hindi talaga kita kadugo. Noong magtatatlong taong ka pa lamang, inihabiling ka sa akin ng nanay mo. Mula sa baryo ng Angkanyo, itinakas ka ng nanay mo para mabigyan ng maayos at normal na buhay. Pero nalamang kagad yun ng tatay mo. Pinatugis kayo ng nanay mo. Apo, isa lamang akong hamak na mga aso noon. Natagpuan ko kayo sa ilalim ng malaking puno. Nakabalot ka sa itim na tela habang naghihingalo naman ang nanay mo. Noong una ay natakot akong lapitan kayo dahil kakaiba ang itsura ng nanay mo. Pero nakiusap siyang kuning kita talagaan. Bilin pa niya, balang araw may mga darating para hanapin ka at kung mangyari yon, 2 tao lang ang pwede kong pagkatiwalaan. Ang kapatid niyang si Waldo at pinsan niyang si Griselda. Pagsasalaysay ni Lolo Arturo. Lolo, ano po bang sinasabi ninyo? Javier po, nagmula ka sa lahi ng mga aswang. Ang lalaking nagpakilala sa iyo bilang Victor. Siya ang tunay mong ama, ang pumatay sa nanay mo. Nandito si Griselda para tulungan kang maalis ang bertud ng aswang na inilagay sa iyo ng tatay mo noong sanggol ka pa lamang. Sinasabing lalakas at magigising ito sa oras na tumuntong ka sa 18 karawan mo sa pagbilog ng buwan. Apo, hindi panaginip ang paglabas mo ng bahay sa gabi.
Ilang ulit na kitang nakikitang dumarating na madaling araw. Dumadaan ka sa bintana ng bahay. Pero kagabi, iba na ang nangyari sa'yo. Puno ka ng dugo sa buong katawan mo. Ang kinakabahala namin baka kumain ka na ng tao. Dagdag ni Lolo Arturo. Ngunit naipaliwanag naman ni Javier ang lahat. Ayon dito, akala niya panaginip lamang yun. Kaya malakas ang loob niyang kalabanin ang aswang hanggang sa mapatay niya ito bago pa masaktan yung buntis. Ngunit ayon kay Javier, kung alam niya na totoo ang lahat ng yun, baka hindi siya sumugod sa sobrang takot. Nagpapasalamat ako kay Lolo Arturo at napalaki kang maayos at maginoong tao. Kung natatandaan mo yung mga pagkaing ibinigay ko sa'yo, may laman yung mga ritual para maumpisahan na ang paghihiwalay ng bertud sa katawan mo. Sa tulong ni Tata Gonsilio, doon lamang ito na kumpleto. Wika ni Griselda. Dito unti-unting naaalala ni Javier ang mga panahong noong bata pa siya. Regular silang pumupunta sa tahanan ni Tata Agoncillo at may mga orasyong binabasa sa kanya. Meron ding ipinapainom at pinapahid. Buong akala niya para lang ito sa mga pilay at pagkakasakit. Parte na pala ito ng mahabang proseso ng gamutan para maging normal siyang tao. Ito na ang huling habilin ng nanay mo. Ang protektahang ka laban sa pamilyang aswang ni Victor. Pasensya ka na po kung inilihim namin. Noong sinabi mo sa akin ang pangalang Griselda, tsaka ko lamang naalala ang mga bilin ng nanay mo bago siya namatay. Kinutuban ako nag-uumpisa na ang paggising ng dugong aswang mo. Wika ni Lolo Arturo. Kung ganun, Lolo, ako po ba yung pumatay sa grupo nila Giovanni? Mamamatay tao po ba ako? Nakita ko pa silang nagiinuman nung isang gabi. Pagkatapos, kinaumagahan nun napabalitang namatay yung lahat ng miyembro ng grupo nila. Tanong ni Javier. Hindi ikaw ang mamamatay tao, Javier. Ako ang gumawa nung kila Giovanni. Hindi para sa iyo at hindi dahil pamangking kita, kundi dahil sa sinakta nila ang nag-iisang taong pumoprotekta sa iyo sa loob ng maraming taong laban kila Victor. Kaya walang ibang kamag-anak na dumalaw kay Lolo Arturo dahil hindi na siya nag-asawa para maprotektahan kalaban sa mga aswang. Kaya wag mo sanang sisihin ang lolo mo kung hindi niya kagad sinabi sa iyo. Pero ngayong matagumpay nang nawala ang bertud ng aswang sa iyo, siguradong hindi ka nagagambalain pa ng tatay mo. Sabat ni Mang Waldo. Labis ang pagkagulat ni Javier sa lahat ng nalaman. Ngunit kahit ganun pa man, wala siyang makitang dahilan para kamuhian ang lolo. Para sa kanya, wala na itong ibang maituturing na pamilya kundi ang matanda. Matagal na panahon na ang nakalilipas. Ngunit sariwa pa rin sa alaala niya ang lahat ng naganap. Nagpapasalamat pa rin siya kay Lolo Arturo na taong nagligtas ng aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.